what adjusting can look like in different points of view. Adjustment is more than compromise. It's more than sacrifice. It's more than simply giving in. So in life, we constantly adjust in relationships, in family, in career, and even within ourselves. But what does adjusting really look like from different perspectives? Is it strength or weakness? Is it selfishness or self-respect? Puro SS yun ah. Is it love or survival? So today, friends, we explore how adjusting can mean different things, depending on where you stand, as a partner, a parent, a leader, a friend, or simply as a person growing through life. Because sometimes adjusting is not about losing yourself. Sometimes it is about learning how to grow without breaking. Let us discover how adjustment can be an act of wisdom, care, balance, and maturity. Yan. At para mas lalo nating maunawaan ang kahalagan ng adjustment sa ating araw-araw na buhay sa pamilya, sa trabaho, at sa pakikitungo sa iba, makakasama natin muli ang isa sa mga suki at paborito natin panauhin dito sa ating ito ang tahanan. Siyempre, we like to pakilala ko po sa inyo College of Arts Professor ng New Era University at isa rin siyang sociologist. Makakatulong sa atin upang mapalalim ang ating pag-unawa sa mga pagbabagong hinaharap natin sa buhay. None other than Miss Lilibeth Cruz. Good morning, ma'am! At meron pa po mga kaibigan, a Filipino entrepreneur whose journey is grounded in faith, perseverance, and family values. From public service to founding RF Proactive and expanding into PCT Southern Lights and RF and PCT Printing. She is a devoted wife, mother of 4, and award-winning leader committed to creating jobs and uplifting others. Her guiding motto is RF Works, RF Can. RF Works, RF Can. Please welcome Miss Rosary Ledesma. Hello, hello. Good Yeah. morning po sa inyong lahat Yes. at sa lahat po ng nanonood dito sa Ito ang Tahanan. Of course, the next guest we have is a nurse, a strategist, and global leader in nursing at Silliman University to advance studies in international hospitality and health policy. He now leads as managing director of Shaping Systems with Compassion, Insight, and Purpose. Okay? Please welcome Mr. Birch, Ian, and Ranis. Hello, good morning Morning, sa sir. Ito ang Tahanan. So, thank you so much for having me here. Nice. At dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa adjustments sa iba't ibang aspeto ng buhay. Anyway, ito na nga, pag-usapan natin yung adjustment. Yan. May mga key factors of adjustment. Yan. Unang-una, adjusting for others. Para sa ibang tao. Oo, Yan, ganun ba nag-a-adjust talaga? tayo para sa ibang tao. Oo, ayan pa. At yung isa naman ay mag-adjust sa ating sarili mismo. Adjusting for ourselves or adjusting for yourself. And the next one is how adjusting shows care. Yan. At paano yung pag-a-adjust literally at paano yung pag-a-adjust figuratively. Yan po ang pag-uusapan nating lahat sa ating episode ngayong umaga. Adjusting for others. Yan. Ba't ba tayo kailangan mag-adjust sa iba? Ano yung sitwasyon? Oo It nga. depends. Depende po kasi sa adjustment na kailangan natin gawin. Mayroon tayong mga adjustment na ginagawa sa mga sarili natin, sa family natin. Me as a mother, kailangan ko rin mag-adjust. Hindi ka lang basta nanay. Nanay ka rin kasi ng mga empleyado mo. So minsan yung mga personal na gagawin mo sa buhay mo, kailangan mong mag-adjust for others, 'di ba? So, kumbaga yung minsan yung time mo, ibibigay mo na lang din sa family mo kasi yung araw mo na buong maghapon nandun ka sa work mo, 'di ba? So, kailangan din naman hindi mawawala din yung time mo para sa pamilya mo. So, nandoon more on the talaga 'yan. relationship. Yes, more on relationship din po with your employees and of course with your kids and yung asawa mo, yung mga mahal mo sa buhay, family po. For me. Yung mga differences naman, Sir Birch,
How do you adjust to Two differences. differences? Yeah, so in our organization kasi, we have a lot of employees. So we have like 100 plus employees. And meron talaga doon, we highly promote having employees from different backgrounds like Muslim background. Meron kami mga trans na employees. Meron kami mga PWD na employees. So having this to make sure na we attract each other, na we support each other. And dapat lang po ay kung ano man ang meron sila, respetuhin natin yun. And we adjust to each other din para din na mabigyan natin ng bawat isa't isa ng spark of their personality. So sana yan yung adjustment and compromise to the relationship. Diyan papasok yung tinatawag nating flexibility Yeah. Para maka-adapt tayo dun sa lahat ng tao na nasa paligid natin, mula sa pamilya, sa mga sakop natin, yung ating mga trabahador, yan yung kailangang flexible ka kung ano yung iba't ibang ugali nila, dapat din pag-aaralan mo para makapag-adjust. Pagka naman ayaw mag-adjust. Kasi yung may Pwede ba pride, yun? nangyayari, di ba? Oo. Minsan, bahala ka dyan, di ba? Basta ito, nga. pride. It happens. So, I have a comment on that. Kasi sometimes kapag hindi ka mag-adjust, in a relationship kasi there's always gonna be you hate someone or you love someone. So sometimes, ang gagawin daw natin is we stay in between and that's what we call respect. So we choose our peace over the pride. Ayun, So dapat nandun lang kahit sa gitna na lang tayo. Magrespetuhan na lang. So that's how we Kumbaga, normally... meet halfway. Diba? Or stay neutral, parang gano'n. Saka tama yan, mas mahalaga yung peace of mind. Kesa yung nagmamatigas ka, yung mag-adjust pwede naman, lalo lang nagkakaroon ng conflict, lalo lang na-stress yung bawat isa. And of course, to attain harmonious relationship with all the people around us, mahalaga yung mag-set ka ng boundaries. Yes po. Sa lahat ng pagkakataon, mula sa pamilya, sa trabaho, at kahit sino nakakasalamuhan natin, para alam nila kung hanggang saan yung limit nila. Yes. Oo. At yung respeto, mas lalong tumataas kapag may mga boundaries tayo. Alam natin kung hanggang saan yung gagawin natin dun sa Totoo tao. Sa pananaw ko siguro, magagawa nating mag-adjust para sa ibang tao kung sa sarili natin napapractice Kaya rin natin yun. natin, Kung you can also adjust within yourself. Yeah. Kaya siguro i-discuss din natin yan kung paano mag-adjust doon sa ating mga sarili. Kasi yung pag-adjust naman doon sa iba, hindi naman ang ibig sabihin nun parang sinusuko mo na yung pagkatao mo, no? Kasi it doesn't mean that you will erase your identity dahil sa lahat ng gusto ng tao pinagbibigyan mo. Yun yung para lang magkaroon ng coexistence, di ba? Parang hindi kayo talaga nagka-clash, hindi kayo nagkakaroon ng issues. So you have to be sensitive din sa feelings of others. Pero sa tingin ko nga, para mangyari yon, dapat ikaw din marunong ka mag-adjust doon sa sarili mo. May learning process din kasi yan Kailangan maranasan muna natin bago natin makita yung talagang gusto natin O kaya kapag nagkakamali tayo, mas lalo tayong natututo So halimbawang pinakitaan tayo ng hindi maganda ng ating Paligid. sila kasi mga boss na to di ba? So kapag ikaw ay nakaranas na hindi maganda yung trato sa o hindi disrespect ka, yun yung paraan para mag-isip ka kung ano yung strategy na gagawin mo. Kasi hindi lang yung taong yun tiyak ang may ganun damdamin So, ikaw mismo as boss, marami kang strategy at marami kang gagawin para makuha mo yung loob nila at sabi nyo nga, bilang kapamilya. Magandang indikasyon yon na tinatrato nating kapamilya yung ating mga nasasakupan. Pero hindi lahat susunod sa atin. So it's all about the mindset, no? Yung growth ng mindset. Kaya yun talaga yung learning process na kung saan kapag naranasan natin, doon natin nakikita kung paano natin sasagutin o kung paano tayo mag-a-adjust. Okay, since we're talking about adjustment, how about adapting to new seasons of life? Yung new seasons of life, Yeah. yung different stages of like say from single to getting married and then having kids, and then parang for me it's difficult to become a parent in the Philippines tapos you have 2 kids Ang gusto sana namin gawin initially was to have 5 kids. Sabi ko pala, hindi pala ganoon kadali na mag-alaga ng mga bata. Kasi kapag may mga anak ka, you have to give love to your first. Anak ko kasi, unang anak ko is babae, then anak ko, second ko is lalaki. Hindi ko ma-imagine na as a businessman, and then I have
10 businesses right now. Na paano ko i-adjust na magdagdag pa ng 3 anak, and then by that time, all of these kids needs love. And so it will be unfair din kung hindi ko mabigay yung time ko sa kanila kasi having 2 kids is already difficult eh. So in that way, adapting to new seasons of life, I guess we have to prioritize. Kasi yung negosyo ko rin, I have 100 employees, kailangan din nila na pagmamahal how I can cater to them and i-grow din sila kasi di ibig sabihin na may negosyo kapabayaan mo sila. The reason why I do this is because gusto ko yung mga empleyado ko to become a future me, myself, na hindi lang ako lang yung may pera, ako lang yung may negosyo. Dapat sila din, di ba? So, ang iba kasi mga negosyante, parang feeling nila sila lang yung magaling. So, what I want them to realize sana is that lahat tayo magaling, lahat tayo kaya nating iahon ng buhay natin from poverty to wealth. Have that kind of abundance mindset sana. Sa akin naman kasi, di ba, dati, sabi ko nga, ako kasi ay, unlike kay Sir, na medyo siguro iba yung pinagalingan niya. I came from a humble beginning. So, I came from the province of Marinduque. I am from Marinduque actually. So, kumbaga, yung kinalakihan ko is different sa kinalalakihan ng mga anak ko ngayon. So, kumbaga, yung mga anak ko, ako talaga nag-a-adjust ako eh. Kasi, di ba, noon, uso-uso, mga laro-laro lang, di ba? So, kumbaga, wala tayong mga gadgets. So, kumbaga, masyado na makabago ngayon. Ngayon, ikaw talaga yung mag-a-adjust din. Hindi lang kasi po pwedeng sila lang yung mag-a-adjust sa'yo, di ba? So, makikisabay ka. Minsan, naglalaro kami ng mga anak ko. Kahit na hindi ko naiintindihan yung kanilang mga sa cellphone, ganyan, kailangan ko makisabay. So hindi pala ikaw yung mami na nung panahon namin. Ay, hindi ho. Hindi ho ako Kasi ganun. mga natin. So, kasi ako talaga, yes, ako po nag-adjust. Kasi nga, Flexible ka hindi talaga. naman nila mauunawaan kung ano yung pinagalingan ko dati. I-explain mo sa kanila, ipapaliwanag mo kung saan ka nagmula, kung ano ka dati. But, hindi ibig sabihin, balikan Kailangan mo din- yon saka at kailangan din gayahin mo nando. yon. Oh, yeah. Kasi ang gusto kong ipamana dun sa mga anak ko, talagang magsikap sila at hindi nila maranasan kung ano man yung dinanas ko before. Pero maging responsible At pa maging din. responsible din sila. And then, pinapakita ko din naman yung mga kailangan gawin. Yung adjustment, hindi lang din sa kanila, tayo Both talaga sa parent. mag-a-adjust as a parent. Kasi Doc, Si Ma'am Doc. kasi sa nakita ko talagang aware siya na Yes, ito yung Ito na trending ngayon. ngayon ng mga millennial Oo, and Gen Z. oo. So aware siya dun sa nangyayari at saka sa trending, tsaka yung sa pinaka-age ng mga Yes, anak niya. totoo Kaya yan. nag-a-adjust siya. Ito naman po, pag-usapan natin about choosing better responses Yan. instead of emotional reaction. Yan. Kasi may mga tao kasi na mas pinipili nilang mag-react na lang eh. Oo. Out of Kaysa- emotions. Oo. Actually, reactive. nakaka-damage yan. Mga eh, reactive. ng relationship. Kasi hindi mo na mabawi kasi nasabi. Nasabi mo na. Sabi na. So, isa sa mga adjustments sa Oo, personal. ako kasi hindi ako agad nagre-react. So, nakikinig muna ako, even doon sa mga kasama ko sa bahay. So, kailangan lang, halimbawa yung isa nagsumbong, ganito, ganyan. Hindi ako basta na nagre-react. Lagi kong sinasabi na mag-usap muna kayo. So, source, no? kailangan mo lang din pong pakiramdaman. Hindi naman porke nagsumbong yung isa. Hindi naman porket yun lang ang nakikita mo parang gumagawa, akala mo yung isa hindi na. 'Di ba? Kailangan mo palagi na yung aralin mo din bago ka kaagad mag-react. So, Lalo na Hindi may agad ako nagre-react. No, we Yes. need to listen, evaluate, and assess Yes bago po. tayo mag-react. Yes. Mm-mm. Especially sa online, kapag may mga nababalitaan tayo online, di ba? Sometimes what tends to happen right now is sinishare mo agad. So before mo siya i-share, i-check mo muna kung nakakabuti ba Fake ito news before you, sa fake news mga mental health ng mga Yes. tao. Kasi yung iba, sinishare nila without validating kung tama ba to. And then, alam mo na, right now, people are becoming more Hindi na kasi reactive. natin alam ngayon kung ano na yung totoo, honestly. Yes. So yung mga AI ngayon na lumalabas, Yan, hindi mo na nga alam yan. kung ano eh. Oo Diba? nga. Tao pa ba to? Oo nga. Diba? Sabi nila, sometimes the hardest adjustment is within yourself. Ano? Diba, no? What can you say about that? Hindi, parang sa akin hindi naman. I mean, Hindi naman. I don't know, siguro depende yan sa tao. Pero kasi ako nakikinig kasi talaga ako. Ay, hindi ako basta, even sa mga employees ko, hindi ka kaagad-agad magre-react. Tama naman talaga na yung reaction natin, iisipin muna talaga natin din bago tayo Think mag-react. first before you speak. Think, opo.
Kasi ang hirap. Be responsible sa Yes lahat ng po. panahon noon. Take Para- time for yourself. Yes, diba? oo, Para tama. at least, ikaw mismo sa sarili mo, ikaw ang makakaisip, dapat ko bang gawin to? Ano ba Opo. yung dapat kong, ano yung atake kong gagawin dito pagpasok ko sa kanila? Kung meron man kayong mga na-encounter, Yes. diba? Oo. Doon sa mga taon ninyo, diba? Pero Sa dapat negosyo. magsimula rin to sa bahay. Yes, Kasi kung of anong course. ang treatment mo sa work or bilang CEO, bilang employee, nagsisimula pa rin yan lahat sa practice sa bahay. Sa bahay po. Dapat Tsaka talaga tama sensitive. kanina yung sinabi, dapat magsimula sa iyo. Reflection muna sa iyo eh. Kapag na-reflect mo yung sarili mo, kung kasi may dalawang tao tayo, 'di ba? Isang negatibo, isang positibo. Yes, I am always in a positive side. Kaya kailangan ma-encourage mo yung mga tao na mag-isip ng positibo kaysa sa negatibo. Kung nag-iisip Mahahawa sila sila. ng negatibo, Para pumapasok ka pa dapat lang sa room, it will nagiging turn positive na into lahat. positive. Especially as bosses, we have to walk the talk. Sometimes kasi minsan, lagi na lang tayo nagsasabi, pero hindi mo naman ginagawa. ginagawa. So parang magre-reflect sa You mga have to be employees the na yan na example. Ito na pag-usapan naman natin about adjusting literally and Figuratively. figuratively. Yan, dalawang Ayan. klase. Depende kasi yan sa taong nakakasalamuhan Yeah. natin Yes. eh. Hindi yan basta kung anong gusto mo. Hindi po pwede. Walang ganun kasi. Kung sino yung taong kaharap mo, dapat alamin mo kung ano yung ugali niya. Okay, sa trabaho naman, kailangan, ilan ba, mayroong ka 100 tao, pero dapat alam mo kung sino yung mahina, sino yung malakas, na kung saan matutulungan mo para mas lalong maging productive siya, makatulong sa kumpanya mo. At ikaw din natututo ka. Totoo Oo, yun. kasi oo. both ways malawak eh, eh. no? Lagi Kung ayaw yun. mo, doon ka sa isla. Mali ka mag-a-adjust. Yun yung Mag-isa ka lang adjustment eh. ng mga process eh, no? Yes, Pero dahil Kailangan, nabubuhay alam mo tayo. lahat. For Opo. everyone. Kailangan pakiramdaman mo din yung damdamin ng mga empleyado mo. Naisip ko lang, ba't natin pinag-uusapan to para sa mga nanonood? Kasi baka masyado silang nabibilis. What is adjustment? Kasi ang kahalagahan kasi nito is yung hindi mo ipinagpipilitan, yung hindi pwede. May mga tao kasi, ako rin nanggaling ako sa ganyan, masyado tayo idealistic. Para bang, hindi pwede, dapat ganito talaga naman mangyari. during our younger Yes, age, opo. talaga Tama po naman yan. napaka-idealistic. Ang dami. Yes, yes. Ang dami na ang pumapasok sa isip. Kaya siguro, itong pinag-uusapan natin mga nanonood at mga nakikinig sa amin is hindi masama no, na tayo ay mag-realign. Para lang yan sa eroplano at piloto eh. Di ba? Kung nasa Pilipinas ka, sasakay ka eroplano, ang punta mo ay New York, for example. Ang eroplano, batay din sa mga napag-aralan natin sa kanabasan natin, hindi naman yan straight path eh. May mga Stopover. nadideviate din yan doon sa path. Pero bumabalik din kasi konting linya, deviation lang eh, ibang airport na Ruta niya. pupuntahan mo eh. Pero hindi maiwasan talaga na meron dito palang makapal na ulap, di ba? Meron Oo. ditong storm. Liliko o Liliko ka magre-realign talaga. ka. Yun yung adjustments na dapat matutunan ng bawat isa sa atin para maging healthy ang relationship natin sa lahat ng taong nakapaligid Totoo yan. at sa sarili din natin. Yes, of course. Since we talk a while ago yung Literal. literal, di ba? How about naman yung figurative Figurative, dito? Hindi ba mahirap gawin yung adjusting expectations, adjusting mindset? How would you Yan, comment on yung that? adjusting expectations na yan. I think because yung expectations natin sa bawat isa minsan mataas masyado. Oo. So, ang ginawa ko dyan personally since I am in the business for 12 years now, na-realize ko not everyone can be like you. So, meron talagang learning curve ang bawat nating mga tao. So, nag-adjust din ako kapag feeling ko hanggang dyan lang siya talaga, hindi ko na siya kailangan i-pressure para baka sasabog na siya mag-iba. Hahanapan mo na lang siya na kung saan siya mag-excel. Opo. Hanapan mo siya na kung saan siya bagay and then kung talagang hanggang dyan lang siya. Diba? Kasi if maganda naman empleyado, what's important naman is it's not really more of the skill of the person but the attitude eh. Sometimes kasi number one. nakalimutan natin yan, di ba? Saka tayo din, kailangan din maging honest. Na hindi ko mo CEO ka, ikaw ang nag-invento or nag-isip Oo, ng maging business mo. kagaya mo Akala siya. mo, Oo. lahat kaya mo na din. Mahalaga din yung delegation. Tsaka Tanggapin ikaw mo. nagbibuild ng norm Yes. sa kumpanya mo eh. Sa lugar na pinagtatrabaho. Ikaw nagbibuild ikaw nagki-create ng norms. Tama yun. Yeah, and we have each and other strengths then. Then my weaknesses din ako. Like personally, I have my own weakness. So I understand that
kanya-kanya din tayong mga talents and stuff. Oo, totoo Mahalaga yun. may acceptance kasi. And once Opo. you accept, Yun. merong pagbabago eh. Saka lalong Totoo. nag-grow. Oo. Tsaka suggestions, di ba? Dapat Opo. Kailangan nakikinig ka din. Yun. So, hindi Yun po pwedeng, yun nga yung sinabi niya na mayroon tayong, ang mga empleyado kasi may kanya-kanya talaga yan ng Talent and stronghold. skills. Oo. Sa amin, ang tawag ko stronghold. Kasi meron yung, alimbawa, yung isang supervisor ko, magaling siya sa implementation below the line. Pero yung isa naman, magaling siya sa implementation above the line. So, kumbaga, tama siya, nahahanapin mo kung ano yung stronghold nung empleyado o nung kasama mo para lang din, di ba, doon papasok pa rin yung adjustment. Di ba? kumbaga, Yung figure missing link niya, no? Yes, Missing link. hindi tayo pwedeng, at saka hindi mo pwedeng isabihin na nagagawa ko nga to, dapat magawa mo, no. Meron yes, siyang gagawin na hindi ko rin naman kaya. Para ikaw nabubuo Diba? ng puzzle, no? Oo. As a CEO. Yes. Dito ka. Oo. Kasi mas Saka masarap din. natututo ka rin dun sa mga hindi mo kaya na, Correct. na tinuturo Na nila o na kaya nila. nilang gawin. Individual strength natin, no? Matututo ka rin din sa kanila. Ganon. About being defeated eh. Kasi akala ng iba pagka nag-compromise siya, parang hindi ko na gawa yung Oo. talo na. Hindi po. No? It's refinement. No? Yes. Lalo mong nire-refine, you adjust here, you adjust there, and then you change the plan because mas nakita mo, mas mag-grow, mas magiging successful. Saka minsan, parang mas gusto ko na ngayon, ang hinahire ko, yung sinisigurado ko mas magaling sa akin. Noon kasi nagdumaan tayo sa point na, dapat ako lang magaling. Pero ngayon, mas maganda pala na ang i-hire mo mga employees mo, yung siguradong mas magaling sa'yo kasi marami kang makukuha sa kanila. Saka mawawalan ka ng stress. Dahil lahat na sabihin mo sa kanila, alam nila. O mas alam pa nila. Well, kaysa sa'yo. siguro it depends din. Pero kasi ako naman, ang kagaya ng sinabi ni Sir kanina, mas pinipili ko din yung attitude. Of course. And then yung... Number one yun, eh. number one yung attitude. At saka, kahit gaano ka katalino, kung hindi ka naman matyaga, alam mo yon, mayroon akong mga empleyado din na nahahar na, sobrang tatalino nila, ang gagaling. Pag hiningaan ko talaga ng, alimbawa, Output. presentation, yung output, kailangan bukas makita ko na, ganyan. Andiyan dyan ka agad. Pero yung attitude naman, hindi Ayun, parang halos ayun. nakunin ka na. Tapos mas gusto ko pa rin. Yung tao Ako, for na yun, me, pag na-train mo, lalayasan ka rin naman, kakalabanin ka din, di ba? Most importantly din yung energy, di ba? Yung energy, tapos yung malasakit niya doon sa kumpanya na pinapasukan mo. And then dapat mahal niya yung trabaho na Maganda pinasok niya. sinabi ni Yes. Madam Risa kasi nga ang skills ay ituturo eh. Yes. Pero ang character behavior. Number one yun. Oo. You don't wanna be in a place na masyadong toxic yung environment. Yes, oo. Gusto mo natin maging masaya. Actually, dapat ganun talaga. Sa office namin, magaan lang. Oo, magaan lang kami. Kumbaga, maayos yung Happy samahan lang. namin. And then, nag-share talaga kami ng ideas. And sabi ko nga, kahit na ikaw ay boss, kahit na ikaw ay CEO, aminin natin sa sarili natin, hindi natin alam lahat. Correct. At kailangan natin yung mga empleyado More on na kasama direction natin. ka lang. Yes, direction ka lang. Pero talagang hindi ko kaya lahat yan. 'Di ba? at ang reflection ng mga tao mo, nakikita din kung papaano nag-train ng boss. Totoo. Diba? Yes. Ito na. Handa na ba kayo? Yes, ito na. Heto na ang isa sa mga ating panunuurin. Tutok lang at pagmasdan nating mabuti ang bawat detalye dahil pagkatapos nito ay magbibigay tayo ng ating mga reaksyon at maganda. hihimayin natin kung ano nga ba ang mensahe tungkol sa adjustment. Kaya naman, Kuya Efren, roll BTR, adjust na Roll tayo. VTR. Pahatig mo itong grade ko. Yun nga. Ba, guling ni Bonso ah. Talino ah, very good. O ikaw ate, kamusta grades mo? Yun nga ako. Okay na rin. Oh, siya kumain na oh. Ay, ate, ang mga bilin ko ha. Mga kapatid mo. Alis na kami. So, Bye na. Bye pa. Bye. Ano be? Kain na para makapag-base na kayo. Musta grade mo ate? okay lang. May bago ba? Sabi kasi ni Papa, ang Ay, di ikaw nga. Ikaw na. Tama na yan. Bilisin nyo na dyan. Malilate pa kayo. Parang mas mo magkakit na yun. Tingnan, mo. Perfect po.
Ayan. Ako as a mother, no, gusto ko agad mag-react kasi ako Ano yung yung nanay. nakita doon? Opo, yung nakita ko kasi doon, parang yung parent, yung reaction nila doon sa pinakita na grades ng mga anak niya, parang mayroong siyang pagkakaiba. No, sa amin kasi sa bahay namin, ang ginagawa namin, tama yun. Tinatanong namin pag kumakain kami, kumusta grades nyo? Kumusta ang schools nyo? Okay lang po kami, dad. Okay lang po kami, mami. Ganito, ganyan. Pero yung comparison ng grades, number one, wala po yun sa amin. Kasi I always said na, okay lang yun, anak. Kung yun lang ang kaya mo, yun ang gawin natin. And of course, hindi ko sila basta iniiwan na, kain na. Kain na kayo dyan. Tapos, iiwan mo dun sa panganay ko. Sa bagay, ang anak ko kasi ang mga anak ko kasi mga bata pa. So yung panganay ko po ay 25 na din naman, but lalaki siya. And then yung mga anak ko, meron talaga silang mga nag-aasikaso sa kanila na kasama sa bahay. But I always make sure na kahit may mga yaya po yung mga anak ko, bago po ako pumunta ng trabaho talaga, I make sure na maayos sila. So, yung mga kailangan mo sa bukas sa school, na-prepare ba? Yung mga grades ninyo na yan, hindi importante sa akin yan. Importante talaga. I mean, ipokrita naman ako kung sasabihin ko na ayaw ko na mataas na grades, no? But, kung nakikita ko naman na nagsisikap yung mga anak ko para makuha nila yung grades na meron silang ipapakita sa amin, okay na po ako dun eh. Hindi kasi ako yung talagang kailangan mag-honor ka, pero matatalino po yung mga anak ko. On their own way. Oo, May kanya-kanyang skills May naman. kanya-kanya po silang skills and then may mga honors Multiple din naman. intelligences. Opo. Kasi meron Pero hindi ko sila pinupuwersa. Hindi ko sila talaga yung parang pinupush mo na kailangan ganito ka, ganyan. Yun yung nakita ko parang kulang. Parang may kulang comparison po. lagi. Opo, parang kulang lang yung video nung nanay na parang okay na din naman tapos kain na kayo and then iniwan na doon sa panganay, bahala ka na. Pero Doc, For me, it's in reality eh. Dahil sabihin Totoo natin, yun. ideally, gusto natin hindi dapat gano'n. Nasa Pero structure yun ng pinakita doon sa society video natin talaga eh. Oo. Yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari totoo talaga. Kasi laging panganay eh. Nakaka-relate ka ako sa movie kasi parang ganun kami pinalaki. Kaya sabi ko, Yung role mo yung role na as yun, panganay. Kasi masyadong as- pressure. Panganay ka ba? Panganay ka. Panganay ako. Ako kasi bunso eh. Kaya nakikita ko talaga na... Bunso ito. bunso. Tapos talagang dahil nga bunso, baby yan eh. Baby. Parang laging doon ang atensyon. Tapos sa panganay, parang katwiran ng mga magulang, dati ka naman rin naging ano eh. Oo, naging ganyan ka na. Ikaw naman baby ka dati naman yan eh. before eh. Oo, ikaw Kaya dati yan. pagdating Huwag ka na doon mainggit. Parang ganun. Pagdating sa stage na Pero nakita kami- natin Kaya kanina. lang yung responsibilidad Yun na isasalin ngayon sa Doon panganay na. Opo. So, Naging second parent na sila. totoo naman yun. Oo. Siya yung nagdala ng adjustment eh. Yun. Ako nag-a-adjust. Ay, napakahirap nun. Kasi ganun din ako eh. Ganun nangyari sa akin. Panganay ka lang. Nakarelate ka rin. Ang nakakahirap kasi middle ako. Okay. So, ang hirap ko dahil sa akin, pati yung ate umalis. Yung mama ko, di ba, nag-abroad. Tapos tatay ko. Tapos ako na yun, ako na. Yung ate ko magtatrabaho na. So, ako na yun eh. Regardless of age Oo, minsan eh. regardless of- Ako yung kawawa kasi at the end of the time, kailangan unahin ko muna sa bago sa sarili. Bago sa rin. Naalala ko yung asawa ko ganyan. Adjustment ulit. Yeah, adjust na 7 years naman. old siya na ang nanay eh. Tsaka din sa Ang, video asawa ko. natin, ang magulang kasi nag-build ng comparison doon sa mga anak which is nila. hindi maganda for me. Oo, dapat iwasan. At hanggat maaari, yung adjustment natin as parent, pantay-pantay yung pagtingin natin sa Yes. mga anak natin. Apo, yun po talaga yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko na walang nakakahigit. Oo, meron kayo kanya-kanyang talent, meron kanya-kanyang kayong kalakasan, pero hindi ibig sabihin na mas malakas ang bawat isa sa inyo. And at the end of the day, kayo lagi ang magkakakampi. Positive differences ang Pero tawag. hindi Oo. lahat ng mommy or parent katulad niya. Kaya minsan, kailangan magkaroon ng awareness talaga ang mga parent doon sa feelings ng mga anak nila para makapag-adjust sila kung ano yung gagawin nilang pagpapalaki o pagdidisiplina sa anak nila.